para sa akin, ang bottom line lahat ng sinasabi ni Bofil, hindi siya titigil, no? Hindi siya titigil sa pagsita or pag-reaction kay Dr. Love, regardless kung ano man yung issue na yan. Alright, so mukhang hindi pa ata tapos ang laban ni Dr. Love kay Bofil, no? Kasi kanina or kahapon no, sa live stream ni July Paunil, no? Nanduroon itong si Bofil at kasi ang topic ni July is kung magkakasundo pa ba si Bofil at saka si Dr. Love. Nanduroon si Bofil at may mga sinabi talaga siya na mukhang malabo pa. Kung ano po yun po ang isi-share ko sa inyo sa content ko na to. And kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. Pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. Matuto po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihan fake news. And yun na nga, no? Doon sa naging live stream ni July Paunil kahapon, medyo talagang wala pa sa loob, no? Napatawad daw sabi ni Bofil, napatawad niya na, pero sa Diyos daw siya, no? Patawad talaga. And I have a few screenshots ng mga sinabi ni Bofil na talagang iko-content niya pa rin, no? Itong si Dr. Love because of what he did before, no? And dito sa mga ipapakita ko sa inyo mga screenshot, talagang ganun katindi siguro, no? Ang nagawa ni Dr. Love dito kay Bofil para talagang napatawad niya, pero iko-content niya pa rin, no? As a reactor. At kung kailangan siya ay umalis sa kalingap, no, gagawin niya para lang tuloy-tuloy niya mai-content itong si Dr. Love, dahil medyo personal na raw para sa kanya yung mga ginawa ni Dr. Love. Kung ano po yan, allow me to play those screenshots na nakuha ko. Marami siyang mga nasabi, no? So tingnan po natin and bigyan po natin ng analyzation kung gaano ba kabigat talaga yung mga nagawang kasalanan, no, ni Dr. Love dito kay Bofil. O yan nga po, kung makikita ninyo, no, yan yung nung nagsimula pa lang si July Paunil, nandiroon na si Bofil. At yan po yung ilan sa mga nasabi niya nung nagsisimula na mag-discuss itong si July Paunil ng kanyang topic, no? So nung nabanggit si Dr. Love, ito yung nasabi niya, matagal ko na siyang napatawad, sa Diyos siya humingi ng tawad. Okay? So, pero yes, nasabi ni Bofil na napatawad niya na, pero yung mga sumunod niya sinabi, medyo mabigat pa rin talaga yung loob niya, no? Kay Dr. Love. Kasi tingnan niyo po hindi kayo ang nakaranas ng pambabalahura. Okay? For those na nakasubaybay dito, because tulad ng sinabi ko sa ibang akong mga content, na ako po yung nakisawsaw lang, no, sa nangyayari ngayon sa Kalingap, which fortunately may mga nakakapansin po sa mga content ko. That's why I'm continue doing this, and I'm a reactor. That's why I'm sharing some of my thoughts about the issue ng iba't ibang community, no. So dito po sa sinabing ito ni Bofil na palibasa hindi tayo yung nakaranas ng pambabalahura, kaya mabigat sa loob niya na basta-basta na lang niyang accepted niya, no? Kasi napatawad niya na raw so it should be accepted niya. But parang dito sa mga sumunod niya mga sinabi, like this one, hindi niya makalimutan yung pambabalahura sa kanya So ano ibig sabihin nito? Nakipag-ayos siya pero hindi pa tuluyang ayos, di ba? Kasi sabi niya doon sa una niyang chat is matagal ko na siyang napatawad, sa Diyos siya humingi ng tawad. Then sinundan niya na hindi kayo ang nakaranas ng pambabalahura.
Diba? So, meron pa rin siya something. She's still keeping something. Diba? Hindi nyo naramdaman ang naramdaman namin na stress sa kakabalahura niya. Pinatawa ko na siya at ipinagpa sa Diyos. So, kung titingnan nyo sinasabi niyang to, it seems na parang napatawad niya. Pinapatawad niya na, pero bakit hindi pa rin siya makamove on? Hindi pa rin siya makamove on dahil sa bigat, no, sa tindi. Can you help me understand ano bang klaseng pambabalahura ang inabot ni Bopil dito kay Dr. Lab para talagang, kumaga, yung statement niya medyo siya mismo yung nagpapagulo na talagang nanduroon pa rin yung hinanakit niya, no, sa mga nasabi ni Dr. Lab. Halos paluhain kami ng dugo, kaming mga binalahura niya. Wala kayo sa sitwasyon namin, hindi nyo naramdaman ang naramdaman namin. Di ba? Kasi dito sa mga sinasabi niya yan, talagang mabigat pa yung saloobin niya, no? Para dito kay Dr. Lab, para mapatawad niya, no? Ako halos hubaran at pagkatao, wala kayo sa hagupit na pinagdaanan ko. Grabe naman. Grabe naman pambabalahura ang ginawa nito ni Dr. Lab. Dr. Lab, ano ba pinagsasabi mo rito? Ang naririnig ko na lang sa kay Dr. Lab is balakang. No? Normally, pagka yun ang sinasabi niya, alam ko si Bopil yun. Si Bopil yung tinatawag niyang balakang na yan eh. Hindi nyo alam yung araw-gabi na patak ng luha ko na halos subaran niya pagkatao ko. Wala kayo sa sitwasyon ko. Wala kayong naramdaman na sakit. Kaya nyo nasasabi yan, hindi kayo ang binaboy. So, it seems personal talaga, no, yung mga atake na sa kanya ni Dr. Lab. Well, for Dr. Lab to say balakang, you're just actually you're insulting the physical features. So we don't know, malaki balakang, maliit ang balakang, walang balakang, mga ganon. Di ba? You're already mentioning features, so personal attack na ngayon sa itsura ng isang tao, no? And para kay Bopil siguro it's too much, no? Parang wala ka na sa issue. You're attacking my personal features, my personal relationship to my family, no? Parang mga ganon, para masabi ito ni Bopil na grabe yung pambababoy na dinanas niya. Nila actually, kung sino pa yung mga kasama niya. Personal na laban ko na ang ipaglalaban ko, hindi ako naghahanap ng away. So, kumbaga, hanggat nandiyan si Dr. Lab, no? Hanggat may channel si Dr. Lab, no? Re-reactionan niya. Okay? Hindi niya tatantanan, no? Pero sa issue siya nakapokus. Parang ganoon yung gustong sabihin na ni Bopil, no? Na personal in terms of yung issue. Kung ano man yung issue kinakasangkutan ni Dr. Lab, parang yun yung magiging bibigyan niya ng reaction. No, regardless yan ay maganda or pangit. Maaring ganoon yan, no? But more on yung pangit ang hahanapin nito. Kasi nga medyo hindi niya nagustuhan yung mga ginawa sa kanya, di ba? Okay, ayan, personal. Mapapakialaman ako na huwag ko banggitin ang kalingap. Okay, di ko babanggitin yan. Pero may sarili akong laban. Hindi lang sa kalingap, kundi personal buhay ko ang pinuntirya niya. Okay, so which means talagang personal siya. No? Na-personal si Bopil. Okay, and well, kasi as of now, part siya ng kalingap, kaya siguro ayaw niya madamay. Kumbaga, ilalabas niya yung kalingap doon sa personal niya laban dito kay Dr. Lab, no? Kaya niya siguro nasabi yan na pwede siyang pakialaman, okay, pero hindi niya babanggitin ang kalingap. So pag hindi niya binanggit yung kalingap, parang ang dating nun is personal niya ng nalaban na yan.
no? Yun yung gusto niyang paratingin diyan. Dahil nga personal na buhay niya na, di ba? Kumbaga, wala na sa issue yung nangyari. Pinersonal na siya ng atake nitong si Dr. Lab. Ang manok nyo na si Bulldog, ayaw na tutuka. Urong bayag sa sponsor tutukayan. So, ito yung ano, kasi, di ba, may mga sinasabi si Dr. Lab na hindi niya nagagamitin yung main channel niya dahil sa utang na loob na binabanggit niya. So, at since hindi niya nagagamitin yung malaking channel niya na yon, mananahimik na raw siya. So, yan yung sinasabi ni Bopil na ayaw nang tumuka. Which means kasi, di ba nga, mayroon ng mga announcement si Dr. Lab na siya ay magko-concentrate na lang sa charity ginagawa nila. Di ba? So, yun yung sinasabi ni Bopil na ayaw nang tumuka. Sobrang sakit na inapim mo ako, pati anak apektado. Niyayakap na lang ako, anak ko, dahil sa awa sa akin kapag nakikita ang pag-iyak ko. Anak ko nasaktan sa pagmumura niya. So, hindi pa niya napapatawad. For Bopil to say all of these things, hindi niya pa napapatawad. Di ba? Iko-content niya pa rin. Pero, yun nga lang, ang content niya is based sa issue na. I hope, ganun yung gawin niya. Di ba? Kasi, kung titirahin niya rin ang personal si Dr. Lab, wala na siya pinagkaiba. Di ba? Yun yung kinainis mo kay Dr. Lab dahil may personal siya, pero gagawin mo rin, well, di ba? Parang wala ka nang pinagkaiba doon sa kinaiinisan mo. Or, are you just trying to give him the dose of his own medicine? Parang ganun ba yun? Di ba? So, kaya gusto mo siyang banatan ng banatan pa rin dahil nga sa naging epekto, no, sa anak mo, dahil nadamay na yung anak mo di ba, nadanay na yung anak mo. Bilang syempre anak yun, makakaramdam talaga ng sama ng loob yun. Bilang magulang, makita mong affected yung anak mo, well, it's normal na maging ganito yung reaction ni Bopil, no? Kasi para siya magalit ng ganito, grabe yung mga binitawang salita ni Dr. Lab. Sa mga kumakampi kay Dr. Lab, magsasawa kayo kakatapi ko sa kanya. Hanggat andyan siya, tuloy ang reaction ko sa kanya. Titigil ang laban pero tuloy ang content ko sa kanya. Ititigil ang laban pero tuloy ang content ko sa kanya. Parang medyo magulo. Ano ba yung laban mo, di ba? Doon ka na lang sa kung ano man yung topic or issue na kinasasangkutan ni Dr. Lab. Ganun ba yun, Bopil? No? Kasi tuloy ang content mo sa kanya So, anong laban yung ititigil mo? Yung personal? Kaya lang kasi nabanggit mo, personal na yung So, para sa akin, ang bottom line lahat ng sinasabi ni Bopil, hindi siya titigil. No? Hindi siya titigil sa pagsita or pag-reaction kay Dr. Lab, regardless kung ano man yung issue na yan. No? Kung ang issue niya is about sa ibang kasamahan ni Bopil sa Kalingap, no? Magre-reaction pa rin siya, no? Kahit hindi na siya tirahin. Parang ganun yung gusto niyang paratingin. Pero hanggat nandirito siya sa SOCMED at siya ay may mga ginagawa, re-reactionan siya ni Bopil. So, talagang ayaw tantanan ni Bopil. So, maaring tumigil na yung iba, pero si Bopil hindi pa rin titigil. Kahit na sinasabi ni Dr. Love na siya ay magcha-charity na lang. Okay, so ito pong lahat ng ito ay nangyari doon sa live, July Paunil, no? Dahil ito yung naging topic ni July. So, magkakaayos pa kaya yung dalawa? Well, sabi ni Bopil, napatawad niya na raw. Pero, itutuloy niya yung content. So, regardless anumang issue yan, tuloy si Bopil as a reactor. No? Yun yung pagkakaintindi ko. Yun ang pagkakaintindi ko. But, there's also side of me na nafe-feel ko na talagang hindi niya iiwanan, no? Hanggat nasa SOCMED si Dr. Lab, magiging content siya ni Bopil. Okay? So, yun lang po yung gusto kong share sa content ko na to. And sagutin kaya ito ni Dr. Lab?
Well, let's wait and see. Okay, so yun lang po at hanggang dito na lamang. Maraming salamat.